Wait, don't skip! Bro, how do you deal with bashers? How do you deal with negative comments? Huwag na daw pag-usapan yung pera, di naman daw madadala sa libingan. May mga paniniwala kasi sila na parang against sa tinuro sa amin bilang doktor. And yun yung minsan mahirap kasi ayaw tanggapin ng mga tao. May mga comments especially na hindi lang sa profession mo, minsan atake sa'yo is personal. Father, huwag kang mag-TikTok, makamundo ito. They tend to create a barrier that photography is up to no good and isang trabaho na hindi dapat i-recognize. Anak mayaman, Chinese daw,
di lumaki sa hirap. Masyado ka naman nagmamarunong. Masyado ka naman ganito. Na parang, ba't mo naman sasabi yan? Bakit ganito? Di ba dapat ganito? Madali lang yan. And so on and so forth. Putting out educational content is really hard. Just go back to your why. Go back to your intent, why you created in the first place. I can inspire and preach the word of God to you. Tips, tricks, and tutorials sa photo and video industry. To correct health misconceptions and break the stigma about sexual health. For everyone to know how to handle their finances, and hopefully in the future, everyone is financially stable. Merong magsasabi sa kanila ng journey na kailangan nilang matutunan. Share my thoughts to add value to people. If you have the will and the passion, just do the things that you love. Let's educate. Let's educate. Let's educate Let's educate. Let's educate. Let's educate. one TikTok Video. At a time, Eddie, wow! What's the fun for everyone? We'll explore this magic that begins with a spin. Then again, that's twice the magic, yeah. One, two, EK magic. 1, 2, twice the magic. Princess Madeline, Princess Victoria. Spinning twice together, yeah. We got the magic spell, double the magic. An enchanted kingdom now. We got the magic spell, double the magic. Twin spin, an enchanted kingdom now. Twin spin, one, two, twice the magic. Mabuhay! Isang pagbubunyi para sa mga ilaw at tanglaw ng kagawaran ng edukasyon. Inihahatid ng Public Affairs Service, katuwangang Facebook Philippines, TikTok Philippines, at Enchanted Kingdom, ang kauna-unahang tagapagkawad ng parangal para sa mga ilaw ng kagawaran ng edukasyon. Ito ang Information Leaders Awards 2021. Isang nag-aalab at nagniningning na gabi sa ating lahat. Sa kauna-unahang pagkakataon ay ating kikilalanin ang mga natatanging opisinang pangugnayan at serbisyo publiko na nagpakita ng kanilang dedikasyon at sipag sa paghatid ng impormasyon.
mga opisina at individual na patuloy na itinataguyod ang misyon ng DepEd na tanglawan at bigyang ilaw ang kinabukasan ng kabataan at mamamayang Pilipino. Kaya Jen, ating saksiyan ang isang makasaysayang pagdiriwang at pagkilala sa mga tagapaghatid ng impormasyon ng kagawaran ng edukasyon. Ito ay binuo sa pangunguna ng Public Affairs Service. Ngayong araw ay ating pararakalan ang Regional Information Officers, Division Information Officers at ang Public Affairs Unit sa kanilang pagiging ilaw at tanglaw sa pagtataguyod ng isang mas malinaw, maliwanag at magandang kinabukasan ng kabataang Pilipino. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Samahan po ninyo kami sa kauna-unahang gabi ng parangal para sa mga tagapagtaguyod ng komunikasyon ng kagawaran ng edukasyon. Ako si Ginoong AC Maaghok. At ako naman po si Binibining Jennifer Awating de Jesus. Mabuhay! Ito ang kauna-unahang Information Leaders Awards, ILAW 2021. Ang ilaw at tanglaw ng edukasyon. Bilang tagapagtaguyod ng komunikasyon ng DepEd, Jen, ipinapatupad ng PAS ang iba't ibang advokasiyang panlipunan upang lalo pang pataasin ang kaalaman at kamalaya ng mga mag-aaral, guro, magulang at stakeholders. At alam mo ba, AC, na sa nakalipas na taon, kasama ng PAS ang field offices sa mga rehiyon, dibisyon at mga paaralan sa aktibong pagpapaunlad at paglikha ng mga pahatid kalatas o news releases, mga kwento at iba't iba pang kinakailangan ng publiko. Kaya naman, Jen, ngayong 2021, inihahandog ng Public Affairs Service ang Information Leaders Awards o ILAW, ang pinakaunang tagapaggawad ng parangal para sa information leaders ng sektor ng edukasyon. Kinikilala nito ang pagsusumikap ng RIOs at DIOs na ipahatid ang adhikain ng DepEd. Ang siyang magbibigay daan sa paghimok sa field officers na aktibong makibahagi sa kampanya ng kagawaran sa impormasyon at sa pagsusulong ng pinakamahusay na kasanayan sa komunikasyon at serbisyong publiko. Ipinakita ng bawat information leaders ang kanilang pagsusumikap na maisapubliko ang mga pulisiya, proyekto at inisyatiba ng DepEd para din ito sa pagpapabuti ng serbisyo sa pangunahing edukasyon dito sa bansa. At sa ating paggawad ng parangal sa mga natatanging opisina at individual, pakinggan natin ang pagbati at pasasalamat ng mga naging inspirasyon natin sa pagpapatuloy ng serbisyo publiko. Pakinggan po natin sina Pangalawang Kalihim Diosdado San Antonio. Our information officers, of course, ably headed by Director June Godoy, and I'm glad to be able to join you in this ILAW 2021 Information Leaders Awards. I think all of you are aware that I am one member of the DepEd family who has a firm belief that indeed it's important to recognize our exemplars if we wish to inspire others to do better as well. And we are very glad that the Public Affairs Service will recognize the regional information officers and even the division information officers who have been most outstanding in disseminating the information using the print category, the broadcast category, even the social media managers, the DMOS implementer, public assistance in Isang Pangarap music video contest. 6 categories for this year. I wish to congratulate the finalists and even the winners. And of course, as I've said, be assured that our curriculum and instruction strand at the Department of Education will always be very supportive of efforts to recognize our exemplars. Let me also wish to convey my sincerest gratitude to the team of Director June, the Public Affairs Service, for the trust, the guidance, the support extended to me as I had to
take part in efforts to do public announcements or to explain DepEd policies in our media, the support, especially by Rigo, and sorry, syempre siya yung makulit na nagko-coordinate sa akin, has been very significant in making me less anxious when I face the media. Mabuhay po kayo, and God bless. Pangalawang kalihim, Annalyn Sevilla. Good day to all of you, and I would like to express my sincere appreciation to all our information officers nationwide, from the regional offices down to the divisions and schools. Thank you. Thank you for your tirelessly conveying the message of our department and for your continuous support to learning continuity. Just like me, the name of this award, ILAW. You truly are the torchbearers in DepEd that bring light to our objectives and goals. Amid the COVID-19 pandemic and other crises we have already faced and we are still facing, your efforts to deliver truthful and correct information to our stakeholders have been beneficial now more than ever. And as your dedication to convey accurate and relevant information has amplified our campaigns and advocacies. Today, we recognize all your efforts with the first ever Information Leaders Award, or ILAW. And this is just the beginning of institutionalizing your contributions to the Department of Education. The central office, with the leadership of the Public Affairs Service, led by our Director, June Godoy, will provide more recognitions and incentives for our information officers in the coming years. May this award also serve as a light, as an inspiration to continue serving the public by staying true to our mission in delivering truthful information and guiding each other to fulfill our mission to raise a child and fulfill the dreams of the Filipino youth. We are all grateful for your service, dedication, and support to the initiatives of our department. Congratulations to all the winners and finalists of this year's ILAW. Sama-sama po tayo, tungo at pagsulong ng edukalidad. God bless you, God bless us, God bless DepEd. Sasamahan rin tayo ngayon ni pangalawang kalihim, Elaine Del Pascua. Magandang gabi sa inyo lahat. Today we come together to recognize and honor our regional information officers, our division information officers, and their respective offices for their solid support for all our efforts towards ensuring the continuity of education. The Department of Education has worked tirelessly to ensure that our learners continue receiving educational services even in the face of natural disasters and amid this COVID-19 pandemic. We salute you, our information officers, for your proactive efforts to efficiently convey the messaging of the DepEd and in the dissemination of correct and accurate information to our stakeholders and to the general public. Sa panahon ngayon, madaling makukuha ng maling impormasyon at mga propaganda, lalo na sa social media. Kaya naman napakahalaga ng inyong tungkuling maiparating sa ating mga estudyante at sa kanilang mga magulang, sa mga guro at iba pang kasamahan sa kagawaran at sa publiko ang tamang impormasyon ukol sa ating mga programa at advokasya, sa ating mga ginagawa at sa ating mga ini-implement na mga proyekto. Ito ay simula lamang ng pagpapatatag ng inyong mahalagang kontribusyon sa DepEd sa pamumuno ng ating Public Affairs Service na pinapangunahan ni Director June Arvin Godoy. Tonight, we recognize all your hard work and efforts. May you also be inspired to remain committed and dedicated to your role as
light bearers or torch bearers of the department. Kayo ang sinasabi nating ilaw ng ating kagawaran. Congratulations to all finalists and to all winners of this year's Information Leaders Award. May you continue to shine your light towards accuracy, honesty, and truth. Mahalaga kayo sa DepEd, nagpupugay po kami sa inyo, at mabuhay kayong lahat. Maligayang Pasko. At syempre hindi mawawala ang nagsilbing ina ng kagawaran ng edukasyon, Kalihim Leonor Magtolis Briones. Good day to all of us who believe in the importance of communication, who believe in the necessity to inform the public, our various publics, about what we are doing. Good day to all endeavor to tell the truth. And the PAS has been taking the leadership role in this very important activity. So I would like to congratulate the Public Affairs Service for organizing this event with our regional division and information officers. It's time we recognize how important communications is at this juncture in our history, with COVID-19 being around all the time, and also many players in the environment, social, political, as well as economic, watching what DepEd is doing. I'd like to congratulate PAS for holding these first Information Leaders Awards, or ILAW, which recognizes and honors regional information officers, division information officers, and their offices as they render their unwavering support for learning continuity. Thus, PAS considers them as the ilaw, or the light bearers of the department. I understand that PAS will recognize regional offices and as well as division information offices in 5 categories: most outstanding in information dissemination, most outstanding in information dissemination in broadcast category, the first being the print category, most outstanding in social media management, and most outstanding DMOS implementer, as well as most outstanding in public assistance. Congratulations to PAS for taking this initiative. As I said, it's not enough for us to do our very best to succeed and to implement the projects, the programs, the activities that we plan and implement for the DepEd. It's very important as well to inform the public on what is happening and what we have done to fulfill the constitutional mandate of rendering quality education to our learners. This is a very important aspect, and I myself believe in effective communications. Our efforts will be lost, our efforts will remain unnoticed, and we will be the object of criticism if we don't go out of our way to tell the truth,
to share with our various publics what we are actually doing. So congratulations for initiating this awards night, a virtual awards night. Thank you very much for bringing the attention of the department to the importance of communication. It's both a science in a sense, but it is also an art because you have to be able to balance various pieces of information. You have to have data about the political, the economic, and the social environment at your fingertips. And you also have to be aware of what the department is doing. And thank you for giving importance to communication. I believe in it, and if you can measure such belief and trust, you just count the number of midnight calls and other messages that I continually send to June for our communications activities. This is one of the most important tasks of the department. We must recognize it, and we must recognize the people who are very active in this endeavor. A very clear example of a successful initiative, which I fully support, of course, are our regional press conferences. You will notice that in the regions, people are better informed about what we are doing. We used to hold national press conference only. Now we are doing it at a regional level. We are reaching out to the regional press as well as all other forms of communications media. And I hope that as we end our term, as we come to a close, what we have done will be reported to the public. And what we still expect to do will also be shared as we dream, as we look forward to what is described as the new normal, not only in education, but also in the country, in our region, and in the world. Thank you. Maraming salamat po sa ating mga pangalawang kalihim at sa butihing kalihim Leonor Magtolis Briones sa patuloy na pagtatanglaw sa kagawaran at sa pagbitbit ng sulo ng edukasyon para sa kabataan. Ang Regional and Division Information Officers ang pangunahing umaaksyon sa mga issue at alalahanin ng publiko at medyang kanilang nasasakupan. Gayun din ang pagbibigay impormasyon sa mga Public Affairs Unit para sa mga ilalathala sa print at social media, maging ang suportahan ng pinuno ng kanilang unit sa pagtugon sa mga katanungan ng media. At upang pang ating maintindihan ang mahalagang tungkulin ng RIOs and DIOs, panoorin natin ang inihandang video ng Public Affairs Service patungkol sa mga ilaw ng kagawaran. And I hope that as we end our term, as we come to a close, what we have done will be reported to the public. And what we still expect to do will also be shared as we dream, as we look forward to what is described as the new normal, not only in education, but also in the country, in our region, and in the world. Noon pa man, hindi humihinto sa paglilingkod sa kabataan, sa kapwa, at sa bayan ang mga tagasulong ng impormasyon ng Department of Education. Sa bisa ng Department Order No. 99, Series of 2010, nagkaroon ng kagawaran ng mga masigasig na Regional at Division Information Officers sa iba't ibang dako ng bansa
upang lalo pang maparating sa mga mag-aaral, guro at publiko ang mga adhikain ng DepEd para sa kinabukasan ng bansa. Nang tumama ang pandemya sa bansa, lubos na naapektuhan ang sektor ng edukasyon. Kaya naman higit na kinailangang tanglawan ng daan at patuloy na paliwanagin ang kinabukasan ng kabataan. Sa gitna ng takot para sa kinabukasan, mas naging kritikal ang papel ng komunikasyon at paghahatid ng impormasyon ng kagawaran. Di lamang sa mga mag-aaral at magulang, ngunit pati na rin sa buong komunidad. Dito nasubukan ang kanilang determinasyon. Dito nasubukan ang kanilang dedikasyon. Dito nasubukan ang kanilang pagiging tanglaw. Malaking tungkulin ang ginampanan ng mga Regional and Division Information Officer, School Information Officers at Public Affairs Units upang tiyakin ang pagiging impormado ng mga mag-aaral, magulang at education stakeholders sa layunin, inisyatiba at proyekto ng kagawaran ng edukasyon. Sa tulong ng sipag, dedikasyon at pakikipagkapwa-tao ng RIOs, DIOs, and SICs, mas napabuti ang pakikipag-ugnayan at napabilis ang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga mag-aaral at stakeholders. I am Sir Jock the Explorer, your English teacher who loves adventures. Remember, always check your facts before you make a conclusion. Don't be fooled by words. Sa patuloy na paghubog ng mas impormadong komunidad, naglunsad ang ating RIOs and DIOs ng iba't ibang inisyatiba para ihatid ang mga impormasyon tungkol sa DepEd. May mga naghahatid ng impormasyon sa pamamagitan ng tradisyonal na paraan katulad ng paglilimbag ng press releases at advisories. May mga nagsimula ng kani-kanilang broadcast programs sa iba't ibang plataporma at may mga pinatindi ang kanilang presensya sa social media para sa agarang pagtugon sa impormasyon. Siniguro rin ng ating RIOs and DIOs na nasusunod ang pamantayan ng DepEd at masusing ginagawa ang mga releases na naaayon sa DepEd Manual of Style. Tuloy-tuloy rin ang kanilang serbisyo at tinitiyak ang paglilingkod sa publiko sa pamamagitan ng pagtugon sa mga katanungan ng mamamayan at media. Ang dedikasyon at walang sawang pagsasabuhay ng misyon ng kagawaran na maghubog ng isang impormadong bansa ay tunay na paglilingkod sa kapwa at bayan. Paglilingkod na walang hinihintay na kapalit at serbisyong nagsisilbing liwanag at tanglaw ng kabataang Pilipino. Handang maging ilaw para sa edukasyon at ilaw ng bawat komunidad. Mga ilaw para sa bata, para sa bayan. Ang ilaw ang siyang bunga ng dedikasyon at puso ng information leaders sa serbisyo publiko. At ito rin ang patunay na ang tatanglaw at magliliwanag sa larangan ng komunikasyon ay walang iba kundi ang mga ilaw ng kagawaran. Kaya naman, para mas lalo pang paningdingin ang ating gabi, tunghayan natin ng isang pagtatanghal. Sa bawat pagsikat ng araw, kagandahan ay matatanaw. Sa biyayang umaapaw, kultura'y nangingibabaw. Luzon, Visayas, Mindanao, pasasalamat ang sigaw.
Maraming salamat sa pagpapakinang ng ating gabi. Nagliliwanag, nagniningning at nag-aalab ang ating gabi ngayon, Jen. Ito na ang pinakahihintay nating bahagi ng programa, ang pagkilala sa natatanging information leaders at ang paggawad ng parangal sa mga ilaw, tanglaw at lingkod bayan ng Public Affairs Service. Simulan na natin ang gabi ng parangal. Ito ang ILAW 2021. Ang ating unang kategorya ay ang Most Outstanding in Information Dissemination for Print category. Paparangalan ito ang mga opisinang nagpakita ng bukod-tanging inisyatiba sa pag-aatid ng impormasyon sa pamamagitan ng press releases, statements, advisories, newsletters, at iba pang nakalimbag na information, education, and communication materials. Ngayon, kilalanin natin ang mga urado at ang national qualifiers. Ang lupon ng hurado para sa print category ay sina Ginoong Jason Mercene, puno ng Media and Content Unit, Communications Division, Public Affairs Service. Ginoong Jeremiah Opiñano, Professor ng Department of Communication and Media Studies, University of Santo Tomas. Ginang Donna Policar, EIC Pinoy Publico. Ang national qualifiers para sa Most Outstanding in Information Dissemination for Print Category Division Level. SDO Batac City, SDO San Jose del Monte City, SDO Malolos City, SDO Calamba City, SDO Imus City, SDO Rizal, SDO Cebu Province, SDO Davao Occidental, SDO Kidapawan City. At upang ihayag ang nagwagi, narito ang puno ng Media and Content Unit ng PAS, Ginoong Jason Mercene. Isang pagpupugay para sa lahat ng national qualifiers para sa ating print category. Tunay na ang inyong pagsusumikap na maipahatid ang mga impormasyon sa pamamagitan ng pagsulat ay nagsisilbing ilaw para sa publiko at mga mag-aaral. Ang nagkamit ng ikatlong pwesto sa print category, division level, ay ang SDO Batac City. Ang nagkamit ng ikalawang pwesto ay ang SDO Rizal. At ang itinanghal na national champion at most outstanding in information dissemination print category, division level, ay ang Schools Division of Imus City. Isang mapagpalang araw po sa mga kapwa ko information officers mula sa iba't ibang rehiyon at schools division offices sa buong bansa. Ako po si Christian Mesper A. Hernandez, ang Division Information Officer ng DepEd Imus City sa Region 4A Calabarzon. At 10 po ng aking mga kasamahan sa Bida Balita, sa Creative Team at sa Social Media Team. At kasama rin po ang mga pinagmamalaki nating School Information Coordinators. Kami po ay buong pusong nagpapasalamat at nagagalak at ikinararangal po namin na kami ay inyong ginagawaran ng isang pagkilala na kauna-unahan sa buong bansa. Ang 2021 Information Leaders Awards o ILAW. Hindi po biro, hindi madali. Nakakapagod po at sabi nga po nila ay kumakain ng mahabang oras sa ating mga iba pa pong ginagawa. Pero lahat po ito ay ating nakayanan. Lahat po ito ay ating napagtagumpayan. Dahil po tayo ay masaya. Dahil po tayo ay sama-sama. Dahil po tayo ay may maayos na sistema. At syempre po, dahil alam natin kung para kanino natin ito
ginagawa. Para sa mga kabataan at syempre po para sa ating bayan. Dahil sa DepEd Imo City, naniniwala po kami na hindi obligasyon, kundi dedikasyon para sa mga bidang Imosene. Muli, isang mapagpalang araw sa ating lahat at pagbati sa mga kapwa ko ILAW Awards. Mabuhay po kayong lahat, mabuhay ang DepEd, mabuhay ang Public Affairs Service. Maraming salamat po. Ngayon naman ating alamin ang national qualifiers para sa regional level. Ang national qualifiers para sa Most Outstanding in Information Dissemination for Print Category, Regional Level. Region 3, Central Luzon. Region 4A, Calabarzon. Region 5, Bicol. Region 9, Zamboanga Peninsula. Region 11, Davao Region. Region 12, Soxargen. Ang nagkamit ng ikatlong pwesto sa print category, regional level ay ang Region 3, Central Luzon. Ang nagkamit ng ikalawang pwesto ay ang Region 5, Bicol. At ang itinanghal na national champion at ang most outstanding in information dissemination print category regional level ay ang Region 4A, Calabarzon. Maraming salamat DepEd Public Affairs Service sa pamumuno ni Director June Arbin Godoy sa parangal na ito. Kabahagi ng aking tagumpay ay ang aking teammate sa Public Affairs Unit ng DepEd Calabarzon na si Ms. Joanne Paula Dino, PDO2 at gayon din ang mga dati naming kasamahan na sina Ma'am Kaye at Ma'am Crisel. Nang nagdesisyon kami ni Ms. Joanne na sumali sa First Information Leaders Awards, ang aming goal ay maipakita at maibahagi ang best practices namin sa PAW. At kung mananalo kami ay bonus na. Na-achieve namin ang aming goal at heto, naka-bonus kami. Nagpapasalamat ako kina RD Panchet Bringas at ARD Che Repia sa lahat ng aming mga kasamahan sa DepEd 4A Regional Office, kasama sina former Regional Directors Yusek Dads at sa kanilang tiwala, suporta at pagtangkilik. Bahagi kayo ng aming tagumpay. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng Division Information Officers at School Information Coordinators ng 22 Schools Division sa buong Calabarzon. Nakabahagi at katuwang namin sa pagganap ng mga tungkulin, gayon din sa lahat ng stakeholders sa inyong pagtangkilik sa aming activities at social media pages. Higit sa lahat, salamat sa Panginoong Diyos sa kanyang nagkaloob ng buhay, talino at kakayahan sa amin. I dedicate this award to my family, my dear parents, siblings, nephews, nieces, and grandson, and everyone who believes in my abilities. You are my inspiration. To all my fellow information officers, RIOs, and BIOs, let this ILAW Awards inspire and motivate us to be bearers of the torch that illuminates the path leading to well-informed, more critical, and participative community. We're all called to be bearers of this torch, of the light, ang ilaw na nagbibigay ng pag-asa at liwanag tungo sa katotohanan. Hinahamon tayo ng panahon na maging ilaw sa panahon ng pandemya. Ako ang ilaw, ikaw ang ilaw, tayong lahat ang ilaw. Maraming salamat at mabuhay! Pagpupugay sa SDO Imus City at Region 4A Calabarzon sa pagbabahagi ninyo ng impormasyong nakapaghubog ng isang impormadong komunidad at bansa. At para sa ating susunod na parangal,
Kinikilala naman ito ang mga tanggapan na nagpapakita ng katangi-tanging inisyatiba sa paghahatid ng impormasyon sa publiko gamit ang makabago at tradisyonal na media. Ito ay tatawagin nating Most Outstanding in Information Dissemination for Broadcast Category Award. At narito ang lupon ng hurado at ang national qualifiers para sa broadcast category. Ang lupon ng hurado para sa broadcast category ay sina Ginoong Regubel Tumanenga, puno ng Media Relations Unit, Communications Division, Public Affairs Service. Ginoong Abner Mercado, broadcast journalist. Ginoong Jeffrey Canoy, multimedia reporter ng ABS-CBN. Ang national qualifiers para sa Most Outstanding in Information Dissemination for Broadcast Category, Division Level. SDO Dagupan City, SDO San Jose del Monte City, SDO Muñoz City, SDO Imus City, SDO Davao Occidental, SDO General Santos City, SDO Kidapawan City, SDO Iloilo City, SDO Bohol, SDO Rizal. At upang ipaalam sa atin kung sino nga ba ang nagwagi sa broadcast category, pakinggan natin ang puno ng broadcasting unit. Walang iba, Binibining Maria Erica Antonio. Hindi matatawaran ang kung paano naging malikhain ng ating information leaders sa paghahatid ng adhikain ng DepEd. Higit lalo sa panahon na kailangan na isatinig ang ating hangarin para sa edukasyon. Ang nagkamit ng ikatlong pwesto sa broadcast category division level ay ang SDO General Santos City. At ang nagkamit ng ikalawang pwesto ay ang SDO Iloilo. At ang itinanghal na national champion at ang most outstanding in information dissemination broadcast category division level ay ang Schools Division of Davao Occidental. Good day sa lahat, live viewers, fellow Division Information Officers. Mula po sa Division of Davao Occidental, ako po ay taos-pusong nagpapasalamat sa bumubuo ng Public Affairs Service and to the Information Leaders Awards or ILAW 2021 Committee, Digital Media and Events Family ng aming sangay sa pamumuno ni Ginoong Benjan Basilisco, especially to our Schools Division Superintendent, Dr. Lorenzo E. Mendoza, to my counterpart, Dr. Raymond Aquino, and to all the people behind the camera. This award is dedicated to all of you. This award is an honor and privilege to be representing our division in a chance to tell the whole DepEd family that even if we are located to the most challenging internet connectivity, we remain steadfast. To all our learners and stakeholders, thank you for being there. And we are always here for you. To God be the glory. Narito naman ang national qualifiers sa broadcast category para sa regional level. Ang national qualifiers para sa Most Outstanding in Information Dissemination for Broadcast Category, Regional Level. Region 3, Central Luzon. Region 4A, Calabarzon. Region 10, Northern Mindanao. Region 11, Davao Region. Region 12, Soxargen. Ang nagkamit ng ikatlong pwesto sa broadcast category regional level ay ang Region 11 Davao.
Ang nagkamit ng ikalawang pwesto ay ang Region 4A Calabarzon. At ang itinanghal na national champion at ang most outstanding in information dissemination broadcast category regional level ay ang Region 3 Central Luzon. Maya Paldo, Kekayungan po. Magandang araw po sa kapwa kong Regional at Division Information Officers. Sa ngalan ng Kagawaran ng Rehiyon 3, lubos po ang aking pasasalamat sa karangalang mapabilang sa mga finalists sa Kauna-unahang Information Leaders Awards o ILAW. Labis po ang aking kagalakan na mapabilang sa hanay ng mga mahuhusay na kasamahan sa buong bansa bilang mga tagapaghatid ng mahahalagang impormasyon ukol sa ating kagawaran. Higit na isang mabigat na katungkulan ang mabigyan ng tiwala na maging tagapagsalita ng DepEd Region 3, lalo na sa panahong napakahalaga na maipahatid natin sa publiko ang mga hakbang at gawain ng ating kagawaran ngayong panahon ng pandemya. Asahan po ninyo na ang karangalang ito ang magsisilbing inspirasyon namin dito sa gitnang Luzon upang lalong paghusayin at paigtingin ang aming mga estratehiya upang makapaghatid ng napapanahong balita sa ating mga stakeholders. Dakal pong salamat at mabuhay ang lahat ng mga DepEd Information Officers. Pagbati po sa Schools Division Office of Davao Occidental at Region 3 Central Luzon bilang Most Outstanding Information Dissemination para sa broadcast. Sa paghusbong ng mga bagong teknolohiya, ipinakita ng mga field office ang malaking gampanin nito upang mas mabilis ang pagbabahagi ng mensahe ng kagawaran sa mga guro, mag-aaral at magulang. At dito nga sa puntong ito, kikilalanin natin na Most Outstanding in Social Media Management. At narito ang mga jurado at national qualifiers. Ang lupon ng hurado para sa Social Media Management ay sina Ginoong Jansen Cabrera, puno ng Creative Media Unit, Publications Division, Public Affairs Service. Ginoong Chris Cuzapili, Public Policy Manager ng Facebook. Ginoong Michael Basilio, Digital Tayo Program Manager ng Facebook. Binibining Micaela Kalungkagi, Page Manager ng DepEd Tayo. Ang national qualifiers para sa Most Outstanding in Social Media Management Division Level: SDO Batac City, SDO Bulacan, SDO Batangas, SDO Calamba City, SDO Imus City, SDO Rizal, SDO Cagayan de Oro, SDO Davao Occidental, SDO Mati City, SDO General Santos City. Para sa pagpapakilala sa mga nagwagi sa social media management, narito ang puno ng Creative Media Unit, Ginoong Jansen Cabrera. Palakpakan po natin siya. Patuloy na nagbabago ang panahon at sa patuloy nating pagnanais na maihatid ang mga iba't ibang inisyatiba ng kagawaran, kailangan nating makaangkop sa sitwasyon at maayos na mapamahalaan ang paggamit ng social media. Kaya naman, nagpapasalamat tayo sa lahat ng nakiisa para maisulong ang isang impormadong bansa. Ang nagkamit ng ikatlong pwesto sa Social Media Management Division Level ay ang SDO Cagayan de Oro. Ang nagkamit ng ikalawang pwesto ay ang SDO General Santos City. At ang national champion at itinanghal na Most Outstanding in Social Media Management Division Level ay ang
SDO Mati City. My respect to Secretary Leonor Magtoles Briones, Central Office officials and personnel. RD Alan G. Farnaso, ARD Maria Ines Asuncion, Region 11 personnel, SDS Alona C. Uy, ASDS Josie T. Bolofer, Mati City Division personnel, Communications Team, madayaw na adlaw kamayuhurot. Mula po sa Schools Division of the City of Mati, Region 11, ako po ay taus-pusong nagpapasalamat sa karangalang makasama sa mga mabibigyan ng kauna-unahang Information Leaders Award. Isang malaking hamon po sa sangay ng Mati City ang makapagbigay ng tamang impormasyon sa mga kawani ng ahensya, mag-aaral, magulang at komunidad, lalong-lalo na sa panahon ng pandemya. Nakagawa tayo ng iba't ibang strategiya upang magamit natin ng maayos ang social media at maitampok ang galing ng mga guro, mag-aaral at maging mga stakeholders. Lahat na pwedeng maging bahagi ng pagbibigay ng tamang impormasyon, mga gawaing makagaganyak sa lahat upang maging produktibo sa kabila ng mga limitasyon ay ating nagawa. Ngunit hindi kailanman tayo nagpatinag sa COVID-19. Bagkus, mas napukaw natin ang galing ng mga taga-Mati City. Kasama ng pagpapasalamat sa pagkilala mga nagawa ng sangay ng Mati City ay ang pag-anyaya sa lahat na mas maging malikhain, matatag at magtiwala sa Diyos na lahat ng ating pagpupursige ay para sa bawat bata ng ating minamahal na bayan. Maraming salamat po at madayaw, DepEd. Kilalanin naman natin ang national qualifiers para sa social media management regional level. Ang national qualifiers para sa most outstanding in social media management regional level. Region 4A, Calabarzon. Region 10, Northern Mindanao. Region 11, Davao Region. Region 12, Socsargen. Ang nagkamit ng ikatlong pwesto sa social media management regional level ay ang Region 4A, Calabarzon. Ang nagkamit ng ikalawang pwesto ay ang Region 12, Socsargen. At ang national champion at itinanghal na most outstanding in social media management regional level ay ang Region 11, Davao. Maayong adlaw kaninyong Magandang araw po sa ating lahat. Binabati ko po ang lahat ng ating Regional Information Officers and Division Information Officers from all the regions in the country. Ako po si Jemima, Regional Information Officer mula sa Davao Region. Nagpapasalamat po ako unang-una sa aming Regional Director, Alan G. Farnaso, at Assistant Regional Director, Maria Ines C. Asuncion. Thank you for inspiring and motivating the Public Affairs Unit to do more. Because of your trust and confidence, we have become great communicators. Dahil po sa inyong tiwala, mas nagagampanan namin ang aming responsibilidad na makapagbigay ng tama at makahulugang impormasyon. Maraming salamat po sa inyo, lalong-lalo na po sa aming communications team from all the 11 schools divisions. Nagpapasalamat po kami sa aming schools division superintendents, Assistant Schools Division Superintendents. Nagpapasalamat rin po kami sa aming ICT units sa Regional Office at sa lahat po ng aming functional divisions. Ako po ay masayang-masaya bilang awardee ng ating First Information Leaders Awards. Ito po ay isang indikasyon na nagagawa namin ng tama ang aming trabaho
at nakakatulong po kami sa lahat ng advokasya ng Department of Education. Totoo po na kulang sa manpower at equipment ang Public Affairs Unit, ngunit sa tulong at suporta po ng aming mga kaonse, nagiging posible po ang lahat. Nagagawaan po namin ng paraan. Kaya maraming salamat po. We understand our goals, we look into one direction, and we act with our heart and mind. I share this award to our top officials and to all our teaching, non-teaching, and teaching-related personnel. And I offer this award to God Almighty. For Him, all the glory. Basta DepEd 11, Kanunayn Abante. Isang pagbati sa SDO Mati City at Region 11 Davao sa inyong pagkakatanghal bilang Most Outstanding in Social Media Management. At alam mo ba, AC, mahalagang aspekto rin ng serbisyo publiko ang pagkakaroon ng maayos na direktang ugnayan at komunikasyon sa ating stakeholders. Ipinapakita kasi rito ang pagsisikap ng field offices na tumugon sa pangangailangan ng publiko. At upang kilalanin ang ating most outstanding in public assistance, narito ang mga hurado at ang ating national qualifiers division level. Ang lupon ng hurado para sa public assistance ay sina Ginoong Charles Cedric Maghirang mula sa Organization Effectiveness Division ng Bureau of Human Resource and Organizational Development. Ginang Beverly Berame, OIC Chief ng Communications Division, Public Affairs Service. Ginang Patricia Maranan mula sa Presidential Communications Operations Office. Ang national qualifiers para sa Most Outstanding in Public Assistance, Division Level, SDO Bataan, SDO Calamba City, SDO Laguna, SDO Rizal, SDO Mandaue City, SDO Southern Leyte. Upang ipahayag kung sino ang nagwagi at itiranghal na national champion, narito ang OIC Chief Administrative Officer ng Communications Division at the Head ng Public Assistance Action Center, Ginang Beverly Berame. Maraming salamat sa lahat ng lingkod bayan na patuloy na naghahatid ng serbisyo para sa ating mga mag-aaral, magulang at education stakeholders. Ang ibinibigay nating paglilingkod sa publiko ay malaking tulong sa hangarin nating maisulong ang edukasyon. Ang nagkamit ng ikatlong pwesto sa Public Assistance Division level ay ang SDO Calamba City. Ang nagkamit ng ikalawang pwesto ay ang SDO Laguna. At ang national champion at itinanghal na most outstanding in public assistance division level ay ang Schools Division of Rizal. First and foremost, we would like to thank God for this honor. SDO Rizal's public affairs team would not have gotten this far without His support and guidance. The whole team of SDO Rizal is truly honored to accept this recognition in the very first Information Leaders Awards or ILAW, given by the esteemed people behind DepEd's Public Affairs Service. Of course, our sincerest thanks go to our Schools Division Superintendent, Dr. Cherilu B. Repia, whose brilliance, commitment to innovations, and dedication to public service have set the standards against which our work will be measured. Our team would also like to express our deepest gratitude to our Assistant Schools Division Superintendents
Dr. Babylin M. Pambid and Dr. Gloria C. Roque for their support and insights that have enabled us to come up with a monthly prints and activities that carries the most relevant and inspiring stories for our fellow Rizaleños for the past 20 months. When we were asked by our superintendent to be a part of the public affairs team, as a consultant, agreeing to join the team was an easy decision to make. We knew what challenges were. We understood the level of sacrifices that we had to make. But more than this, we knew that we had to live up to the tasks. To be tapped as a division information officer that delivers news and feature stories that not only inform, but also inspire learners and educational stakeholders in Rizal every month was both incredibly flattering and daunting. But what has kept us going is the knowledge that we are helping constituents during the pandemic when information dissemination has become even more crucial. So on behalf of the whole public affairs team, I humbly accept this award. Thank you very, very much. Sulong Blue Rizal para sa batang Rizaleño. Ngayon naman ay kilalanin natin ang national qualifiers para sa Public Assistance Regional Level. Ang national qualifiers para sa Most Outstanding in Social Media Management Regional Level. Region 4A, Calabarzon. Region 10, Northern Mindanao. Ang nagkamit ng ikalawang pwesto sa Public Assistance Regional Level ay ang Region 10, Northern Mindanao. At ang national champion at itinanghal na most outstanding in public assistance regional level ay ang Region 4A, Calabarzon. Maraming salamat po muli sa Public Affairs Service, kay Director June Godoy at sa lahat ng bumubuo ng ILAW 2021 at gayon din sa mga miyembro ng Selection Committee para sa parangal na ito. Magagaling po ang lahat ng mga Regional Information Officers sa buong Pilipinas, kaya naman kami po ay nagagalak na kami ang inyong napili upang manalo ng parangal na ito. Again, I would like to share this award with Ms. Jo Andino, my PDO2 at DepEd Calabarzon. And this award is for my family, relatives and friends, and all those who believe in my abilities. Ang ilaw ang simbolo ng DepEd. Gaya ng ilaw, ang DepEd ang nagsisilbing gabay sa mga mag-aaral, mga guro at lahat ng stakeholders tungo sa magandang kinabukasan sa lahat ng mga Regional Information Officers, Division Information Officers, at School Information Coordinators. Mabuhay kayong lahat. Gawin nating inspirasyon ng ilaw. Mabuhay ang ilaw. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpupugay po sa SDO Rizal at Region 4A Calabarzon. Saludo po kami sa inyong dedikasyon na magbigay tulong, suporta at serbisyo sa publiko. At syempre, Jen, ang susunod na kategorya ay ang Most Outstanding DEMOS Implementer. Dito naman, Jen, ay kikilalanin ang mga opisina na nagpakita ng kahusayan sa pagpapatupad ng DepEd Manual of Style sa kanilang issuances tulad ng Regional and Division Memorandum in Order, Office Memorandum in Order, and of course, the Memorandum with Limited Application. At narito nga ang National Qualifiers at lupo ng hurado para sa DEMOS Implementer. Ang lupon ng hurado para sa DMOS Implementer ay sina Ginang Josefina Mariano, Chief ng Publications Division, Public Affairs Service. Ginang Maria Teresa Mercado, Consultant ng Publications Division. Ginang Perla Insha, dating Chief ng Publications Division.
ang national qualifiers para sa Most Outstanding DMOS Implementer Division Level. SDO Batac City, SDO Malolos City, SDO Calamba City, SDO Imu City, SDO Rizal, SDO Iloilo, SDO Negros Oriental, SDO Calbayog City, SDO Valencia City, SDO South Cotabato. At upang ipalam kung sino ang national champion para sa division level, pakinggan natin sina Ginang Maribel Cabasal at Ginang Aurea Aquino ng Publications Division. Batid natin na may tamang pamantayan ang kagawaran sa pagbuo ng ating releases at nagagalak tayo ng ating field offices ay ipinatutupad dito. Maraming salamat po sa mga nagkilahok sa Most Outstanding DMOS Implementer Division Level at ang nagkamit ng ikatlong pwesto bilang DMOS Implementer ang SDO South Cotabato. At ngayon, ang nagkamit ng ikalawang pwesto ay ang SDO Rizal. At ang itinanghal na national champion at ang most outstanding DMOS Implementer Division Level ay ang Schools Division of Iloilo! Mayong adlaw sa atong tanan, especially to the members of the Public Affairs family of the Department of Education, from our past officials and personnel to our regional and division information officers. From the home of the champions, DepEd Region 6 Western Visayas and the Schools Division of Iloilo, the premier schools division with a glorious past, prominence of the present, and distinction of the future, I am humbled to receive this award on behalf of the more than 1,100 communicators of DepEd Iloilo. To our education leaders in DepEd Region 6, Director Ramir B. Oitico, our RIOs, Dr. Lea Belleza and Mr. Hernani Esculiar, and most especially to our Schools Division Superintendent, Sir Ruel F. Bermejo, thank you for believing in us and for always pushing us to continuously improve for the good of all. I have served DepEd as a communicator for 5 years now, and all I can say is that those 5 years have helped in honing me not just as a teacher, but most importantly, as an information frontliner and education leader. Masaya at napaka-fulfilling po ang maging isang information officer, and I have learned a lot from this experience. From the series of trainings and workshops to the actual application of the learnings I got from the many resource persons and fellow participants I have met. I know that I will still learn a lot in the coming years, and this experience will forever be etched in my heart as a teacher, and I will always be a proud DepEd communicator. With this award, DepEd Iloilo, specifically the Public Affairs Office, is now more inspired and motivated to work harder to ensure that all information coming from us will help the public, especially our stakeholders, make informed choices. So, to my fellow information officers in the Department of Education, especially in our schools, let us not get tired of learning, of improving, of giving our best for our beloved DepEd. Let us remain faithful to our mission as DepEd communicators. Gawin natin ito para sa bawat batang Pilipino at para sa ating minamahal na bansa. Padayon ang bayanihan para sa batang Ilonggo, kay padayon sa gihapon ang Buylo, Iloilo. Madamo gid nga salamat. Ngayon naman, Jen, ay kilalanin natin ang national qualifiers para sa Most Outstanding DMOS Implementer Regional Level. At narito nga ang Chief Administrative Officer ng Publications Division, Ginang Josefina Mariano, upang i-anunsyo ang national winners ng DMOS Implementer.
ang national qualifiers para sa Most Outstanding DMOS Implementer, Regional Level. Region 4A, Calabarzon. Region 5, Bicol. Region 7, Central Visayas. Region 9, Zamboanga Peninsula. Region 10, Northern Mindanao. Ang nagkamit ng ikatlong pwesto sa DMOS Implementer Regional Level ay ang Region 4A, Calabarzon. Ang nagkamit ng ikalawang pwesto ay ang Region 5, Bicol. At ang national champion at itinanghal ng Most Outstanding DMOS Implementer Regional Level ay ang Region 10, Northern Mindanao. Isang masaya, matagumpay at mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Ramon Gonzalez Abrera Jr. mula po sa Kagawaran ng Edukasyon sa Amihan ng Mindanao. As an awardee of this year's Information Leaders Awards, the first of its kind that is sponsored by DepEd Public Affairs Service, I am honored, grateful, and challenged. I am honored simply because it's a nationwide search, and I'm considered part of those with outstanding contributions to the advocacies of the department. I am likewise grateful because my humble efforts and those of my fellow information officers are recognized in this meaningful event. And yes, with this recognition, I am challenged to do better in the service of our learners and our stakeholders. But I would have not achieved this success if not for the following people to whom I am indebted. Our multi-awarded regional director, Dr. Arturo B. Bayocot, CESO 3, for his outstanding leadership. Our assistant regional director, Dr. Victor G. De Gracia Jr., CESO 5. Our entire DepEd Region 10 family and our stakeholders for their support. Likewise, my salute to the Honorable Secretary Leonor Magtoles Briones and the Executive Committee members, Director June Arvin C. Godoy, and the Public Affairs Service team. Also, special thanks to my counterparts across all levels of governance, from the central office, regional offices, schools division offices, and schools. Thank you all very much. May we all continue to be a guiding light for others in the service of our learners and the country. Ika nga, maging ilaw tanglaw para sa bata, para sa bayan. Sa Diyos po ang kaluwalhatian at papuri. Pagpupugay sa SDO Iloilo at Region 10, Northern Mindanao sa inyong pagkakatanghal bilang Most Outstanding DMOS Implementer. At alam nyo ba na kamakailan, inilabas ng Kagawaran ng Edukasyon ang opisyal na music video ng ahensya. Ito ay ang isang pangarap na nagpapakita kung paanong sa pagtutulungan at bayanihan ay may susulong natin ang edukasyon. At kaugnay nga nito, Jen, nagsagawa ang Public Affairs Service ng paligsahan patungkol dito. At sa puntong ito, ating alamin kung sino nga ang nagwagi sa isang pangarap video contest. Narito ang national qualifiers at ang lupo ng hurado para sa isang pangarap music video. Ang lupon ng hurado para sa isang pangarap music video contest ay sina Ginoong Jansen Cabrera, puno ng Creative Media Unit, Publications Division, Public Affairs Service. Ginoong John Roniel Canimo, Senior Technical Writer ng Office of the Undersecretary for Administration. Ginoong Arnie Mendaros, Songwriter mula sa Polyis Records. Ang nagkamit ng ikatlong pwesto sa isang pangarap video contest ay ang SDO Oriental Mindoro. Only
Ang nagkamit ng ikalawang pwesto ay ang SDO Ilocos Norte. Ang itinanghal na national champion sa Isang Pangarap Music Video Contest ay ang Schools Division of Davao del Norte. Ito. Ang aming isang pangarap. Madayaw Davao, basta 11, kanunay abante. Mula sa Riyon 11, sangay ng Davao del Norte, ikinagagalak ko pong tanggapin ang prestihiyosong parangal na ito sa kauna-unahang ILAW Awards. Nasa kalagitnaan man tayo ng dagok ng pandemya, siksik, liglig at umaapaw na biyaya naman ang ibinigay ng may kapal sa katangian ng mga gurong may malasakit at handang magsakripisyo, mga mag-aaral na may tiyaga at determinasyon, mga magulang na handang sumuporta. Ito po ang diwa na ginawa naming interpretasyon ng kantang Isang Pangarap. Naglayon kaming makabuo ng kwentong may puso tungkol sa pagpapatuloy ng edukasyon sa bansa sa pamamagitan ng mga imaheng positibo at may kurot sa puso na nakatuon sa mga guro, magulang at syempre ng mga mag-aaral, lalo na ng mga nasa special education o SPED, Alternative Learning System o ALS, Indigenous Peoples Education o IPED at Arabic Language and Islamic Values Education o ALIVE. Walang mag-aaral na maiiwan sa ating pagtutulungan at sa paggamit ng mga learning modalities at makabagong teknolohiya, tuloy-tuloy ang ating pagsagwan tungo sa tagumpay. Bago po ako magtapos, nais ko pong magpasalamat sa mga naging bahagi upang mabuo ang direksyon ko sa interpretasyong ito. Ang aming Regional Director Alan G. Farnazo, Assistant Regional Director Maria Ines Asuncion, SDS D.D. Silva, ASDS Rebecca Sagot at Chief Edward Amogis. Sa aming Communications Team, Dr. Jemima Valderrama, alternate ko po na si Dr. Grace Tadaklan, at sa mga cast and crew members ko po, si Ma'am Delcy, Sir Dexter, Sir Kirk, Sir Ben, Sir Jonathan, Sir Silver, Ma'am May Ann, Ma'am Janice, Sir J. Mart, Ma'am Georgia, Sir Jemark, Sir Kent, Sir Ernie, Ma'am Edna, Ma'am May at Ma'am Jelaine, at iba pang hindi ko na nabanggit, at syempre sa Diyos may kapal. Maraming salamat po sa inyo. Parte po kayo ng tagumpay na ito. Sa Public Affairs Section ng DepEd, Director Arvin Godoy, salamat po sa parangal na iginawad ninyo. Mabuhay po kayong lahat. At muli, maraming salamat po. Tunay namang isang inspirasyon sa kagawa babayanihan ng bawat isa. Nakita naman natin, AC, kung gaano nagningning ang pagsisikap ng bawat isa sa DepEd. Kaya po maraming salamat po sa lahat ng nakilahok. At syempre, naniniwala po kami na hindi rito nagtatapos ang inyong pagsusumikap na lumikha ng isang dekalibre, maalam at impormadong komunidad. Muli, isang pagbati at pagpupugay sa inyong pong lahat. Ngayon naman, para sa isang mensahe, narito ang nagtaguyod upang kilalanin ang natatanging Regional Information Officers, Division Information Officers at Public Affairs Unit na naging ilaw at tanglaw ng kagawaran. Pakinggan po natin para sa kanyang pampinid na pananalita ang Director 4 ng Public Affairs Service, Director June Arvin Godoy.
Congratulations to all the winners of the First Information Leaders Awards. You are truly the best of the best, and your hard work has become an inspiration to all of our field information officers. Congratulations, most importantly also, to those who bravely joined this pioneering recognition of our information frontliners, and to all our regional, division, information officers, and our school information coordinators for the untiring and selfless service for the past 2 years. No amount of recognition could ever equal all the work that you have done. Because at no time in the history of DepEd have we been challenged enormously in terms of communication. From natural disasters to pandemics, from the political, the parochial, and all the crises that we have all been through. We have all abided zealously to the call of Secretary Leonor Magtolis Briones, that is to man the forts and protect the institution that we love and serve at all cost. Because our mission, rightly, is the noblest of all, that is to continue the education of our children amid all the insurmountable challenges. There is no other option indeed but to be resilient, because we have a mission we have promised to keep. And at this stage, you are all warriors and survivors, battle-scarred but wiser than ever before, resilient survivors of the great travails that we have witnessed and endured. It is but right that even as we continue our communications battles, we also take the time to celebrate our victories. We have to recognize you, our information frontliners, for keeping the faith. Because in the darkest of nights, when everything we hold dear and everything we have worked hard for are challenged day in and day out, you became the source of hope, the guide for our fellow workers, and for all our partners. You truly became the lamp on the feet of your fellow education frontliners. ILAW, because like the torch in the logo and seal of DepEd, and more than illuminating the way, we have also served as conduits of hope and inspiration in which all others can rally. Thank you for your bravery, for your strength of character, for being unfazed, for your unwavering support, for your resilience, and for your deep and abiding love for the Department of Education. We at the Public Affairs Service are doubly inspired by all of your efforts. And as one family, we braced all the odds. As one family, we now celebrate and retell our stories of inspiration. And to end perhaps, let me quote the famous prayer and quote from St. Francis as retold by Maggie Thatcher. In a rather wishful phrase, let me describe what you have all done for the Department of Education. When there was discord, you have all boldly strived to cultivate harmony. When there was error, you helped us bring the whole truth to all of our stakeholders. When there was doubt, you valiantly kept the faith. And when there was despair, you became the undying flame of hope. When there was darkness all around, you became the light. Maraming salamat sa lahat ng aming kapamilya sa Public Affairs Service. Maligayang Pasko at maligong bagong taon sa inyo at sa inyong mga pamilya. At manatili tayong tanglaw para sa ating mga paaralan, sa ating bayan, at para sa kinabukasan ng kabataang Pilipino. Maraming salamat po, Director June Arvin Godoy, sa inyong pangunguna na parangalan ng mga ilaw ng kagawaran. At sa punto nga ito, ating panoorin ang video ng nagwagi sa ating isang pangarap video contest. Tungayan po natin ito. Nakansila ang pagbubukas ng klase dahil sa pagdating ng nakakamatay ng COVID-19 na lahat ay magsusuot ng face mask. Mga kabarangay, ipinagbabawal ang paglabas ng bahay
Dahil sa pandemya ngayon, Nay, paano na yan? Huwag kang mag-alala. Gagawin ng DepEd ang lahat para may pagpatuloy ang iyong pag-aaral. Ito. Ang aming isang pangarap. Mula sa isang dakilang mithiin, walang katulad at hikain. Isang araw nila'y makakamtan. Sa isang pagsisikap, lahat magagana. Ang ibang hinahangat, panalo kong katulad na sa isang kapisilin may araw na sisikapin. Aking hiling pa rin ang inupapawirin. Ang bagong pag-asa ay muling tatanawin. Bawat buhay lahat ito'y ating makakamtan. Puspusang magsisikap, magbubuo isang pangarap. Sa isang banda may munting tining, Himig nais niyang iparingin. Pag-aaral wag mong isa walang bahala. Ang karunungan ay siyang mas mahalaga. Walang ibang hinahangan, pangarap kong katularan. Sa isang napisilin may araw na sisikapin. Ako na lumaroon ang kapangaluran. Ang bagong paglaong ang urang masulungan. Kinalanan ang makaya upang magdaglagan sa tumang paningamon. Katumpangan ko'y makauunang ang makakaman ng kahit pulos may tumarang. Kasi magkatakas ang ating kawan. Labis ng aking pagdawan, patuloy na iharangan. Pangalan ko ay siyang matutupad, Halina't makinig sa akin. Tamang kabanaran ang kahihiran na natin. Pagbukas sa iyong isipan, tagumpay na tatahakin. Isang pangarap na lubos, landas na iyong patutunguhan. Pangat na inaasam, di mapipigil ni numan. Maaabot lahat, lahat ng iyong inaasam. Kasipagan ng sabot, salat ka man sa kayamanan. Buksan ang pahina ng mga aklat ng karunungan. Edukasyon ating kailangan, kamamangan ating iwanan. Please! Aking hiling pa rin ang ipapawirin. Ating tanawin. Bagong pag-asa ay muling tatanawin. Kinabukasan, bakit
Muli po, pagbati sa nagwagi sa ating video contest. At ang walang sawang pagsasabuhay ng misyon ng kagawaran, paghahatid ng impormasyon at paghubog ng isang magandang kinabukasan ay tunay na isang paglilingkod sa kapwa at sa bayan. Ang dedikasyon ng bawat isang information leaders ay nagpapakita na hindi imposibleng makapagtaguyod tayo ng isang bansang impormado at isang bansang binubuo ng mga tagapaglingkod para sa ikabubuti ng kanyang kapwa-tao. Kaya naman magandang gabi at muli, maraming salamat sa ating mga katuwang. Facebook Philippines, TikTok Philippines at Enchanted Kingdom. Isang pagbati at pagpupugay para sa mga ilaw ng kagawaran. Mga pinunong umaaksyon para sa bata, para sa bayan. Muli, ako po si Binibining Jennifer Awatin de Jesus. Kasama niyo pa rin ang inyong ginoong AC Mago at ito ang Information Leaders Awards 2021. Tulad ng roro na patuloy na naglalayag, magpapatuloy ang mga kabataan sa pagtupad ng kanilang mga pangarap. Ako po si Rico at ito ang kwento ng Politio, isang isla na puno ng pangarap at pag-asa. Para sa isang mapagmahal na anak at kapatid. Para sa isang huwarang kaopisina. Para sa isang maaasahang kaibigan. Para sa isang kaakibat ng media. Para sa isang taong binuhos ang panahon sa paglilingkod sa kapwa. Isang pagpupugay at taus-pusong pasasalamat para sa iyong dedikasyon at pagmamahal sa bata at sa bayan. Mananatili kang tanglaw sa PAS at sa DepEd. Maraming salamat, Regobel Tumaneng.